ng mga points natin. Pointers, di ba, para hindi tayo makalimot, no? And, ayun po. So, again, kindly mute your mic kapag po nagsasalita na ang ating speaker. And, tayo po ay maging active sa ating chat box. Ayan. Pwede po kayo magbigay ng opinion, bumate sa chat box. Ayan. So, and habang yun lang po, pwede tayo mag-chat po sa chat box. Walang masama po dun. No, habang nagsasalita po yung ating speaker, okay lang po yun. Ayan, lalong-lalo na kung hinihingi po ng speaker ang ating opinion. Ayan. So, ano na po tayo? Excited na po ba ang lahat? Ayan, type I am excited. O, tingnan ko po kung gising kayong lahat. Ayan. 32,000 participants na po tayo. Ayan, send po ng link habang hindi ko pa po tiniti up ang ating ano. I am excited, sabi ni mentor na Yumi Guevara. Ayan. I am excited, sabi ni mentor Alvin, mentor Beth, mentor Ness, mentor Cel, mentor Ruth. Thank you so much sa pagpa-participate. Ayan. So, wag na po natin patagalin ng lahat, no? Okay. Bago po, wait lang po. Asa na ba? Ito pong speaker natin today. Okay. Ayan. Our speaker for today po, ayan. Siya po ay isang Sapphire Elite Executive ng I Am Worldwide, 2 times Jade for You Achiever, 4 times Gold for You Achiever, 7 times Give Me 5 Achiever. Grabe, ang yaman na, no? Daming bonus, sipag eh. Ayan, sobrang sipag. Ayan, top 10 I Am Worldwide International Mover. Ayan, top 8 wholesale packages sellers. Ayan. And of course, siya po ay car achiever na. 2023 Kia Carnival, 1 million circle, founder of Team Diamond Eagles. Ayan, mag-ingay na ang ating mga Diamond Eagles dyan. Ayan. And of course, luxury level 1 achiever, LV Shoes. Grabe. At South Korea Travel Incentive Achiever. Grabe, pupunta po siyang Korea. Ayan, nakikita yung mga ano ko doon, BTS. Ayan. So bago po ang lahat, bago ko ipakilala, no? Let's all watch this video. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been, oh, the way that things have been, oh. Second thing second, don't you tell me what you think that I could be. I'm the one at the sail, I'm the master of my sea, oh, the master of my sea, oh. From a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that looked at me, talked to me, shaking me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson. Akala ko pag dito ka sa USA, masarap na ang buhay. Kumikita, kumakain ng tama, pasyal lang pag may time. Kasama asawa, kasama anak, kasama mga kaibigan at yun, okay na. Simple lang. Relax. Hindi pala. Hindi sa lahat ng pagkakataon mananitili kang bata. Magkakaedad ka. Magkakaroon ng karamdaman. Kahit may ipon ka, mauubos din yan. Pero salamat. Dumating sa amin ang biyaya ng Amazing Pure Organic Barley na tulungan kami sa kalusugan. And because of I Am Worldwide, kumikita na kami ng passive income at nagkaroon din kami ng sasakyan. Wala sa edad para mangarap. Mangarap at gawin ang dapat para sa iyong pagtanda. Ikaw ay nakahanda. In behalf of my wife, Annalyn. I am Annalyn Olarte. Thank you, I Am Worldwide. I am Edward Lasdacan and I am Worldwide.
Ayan, grabe yan. So, let's all welcome Half Ian Veneracion Pascual ng ating I Am Worldwide. Let's clap our hand po. Mentor Edward Lasdakan. Hindi ko mapigilan tumawa. Amazing morning everyone. Amazing morning. Grabe no. Na OTS lang din tayo. Actually, hindi naman OTS kasi sinabi naman kaninang umaga sa akin. So ayan, supposedly hindi ako ang speaker pero dahil tayo ay ready, always ready kasi palagi tayong nakikinig ng training at the same time nagte-train talaga tayo sa sarili natin. So ibig sabihin pag kailangan ng ganito biglaan, madali. Kasi bakit? Hindi na tayo pinakabahan, hindi na tayo, hindi na tayo ayun, sino may sabi noon? Ayun. Yan si Mentor Bing, si Mentor Baby Linda, OTS. Me too, OTS. Kasi din po yung ating host is medyo conflict din sa oras. So, yan po. So, maraming salamat sa 38 participants minus 3 kasi 3 gadget ang gamit ko. So, 35. So, 36 tayo. So, maraming salamat sa nandito. And syempre, thank you, aking inaanak, pogi ng speaker. Accept na accept yan. Walang walang ko-kontra kasi ako speaker. Pasensya na kayo, gwapo talaga ako. So walang tumawa. Ayun, si Mentor Beth. ang aking miracle mentor. Ayan. Hi, Mentor Beth. Kumusta po? Kakatuwa naman po. Ayan po. May buhok na po ang ating Mentor Beth. Maraming salamat sa pag-attend kahit sabihin natin talagang may mga pinagdadaanan tayo pero dahil tuloy lang tayo sa buhay, wala tayong dapat pasalamatan kundi si Lord. Kaya tuloy-tuloy lang. Kaya ang kanyang istorya si Mentor Beth talagang grabe at ang kanyang tumutubong buhok is crown of glory ni Lord. Ayan. Maraming salamat po. Ayan. Happy to see you, Ate Beth. Saludo po kami. Saludo ako sa iyo, sabi ni Mentor Naomi, ang ating Diamond mentor na talagang sinusundan po natin. Ayan. So, since ano po tayo, always ready and always nandito para tumulong. So, sinabi sa atin kanina na, Kuya, baka pwedeng palitan mo muna ako kasi may kailangan lang po akong gawin. Importante lang po. Siyempre, ready po ang inyong mentor. So, yan po yung maganda. Basta kayo po may mga leaders, may mga mentors na talagang humingi ng tulong sa inyo at kaya nyo namang gawin po natin. Kasi bakit po? Kahit minsan kinakabahan ka, just do it. Kagaya ng sabi nga ni kagabi ni Mentor Jules, kung hindi mo gagawin, kumbaga, isama mo lang yung takot mo sa pag-speak. Kasi mawawala din siya. Matatalo din siya, si takot. Okay? So, ang pinaka-topic po natin ngayon, medyo mahaba-habaan ito ng konti. So, pisahan ko na po. Meron na po ba kayong ballpen at papel sa mga hindi nagda-drive po ha? Sa mga nagda-drive exempted po kayo. Ayan, nag-angat po si Mentor Lisa. Ayan, si Mentor Beth. Meron ding papel at ballpen, ready po natin kasi bakit po importante po ang topic natin. Ayan. Kung gusto niyo pong mabanggit ko ang inyong pangalan, open cam and ipakita ang ballpen at papel. Ayan. Mas maganda pong nanonotice tayo. Ayan si Mentor Ness. Ayan. So everybody, ayan. Yan, maganda po yan. Maraming salamat po sa mga nag-open cam at naghahanda talaga dahil maganda po ito. Mas maganda po kasi interactive para matutunan po natin. Kasi kung ibabagsak ko lang po yung disk o yung DISC nang hindi nyo naiintindihan, mahirap po na para bang nagturo lang po ako ng wala lang. Gusto ko lang talagang maibigay sa inyo. Pero kung interactive po tayo, at least may maintindihan po tayo. So, baliktarin ko lang yung aking camera at ito po yung gagawin natin. Ha? Ready po kayo na? Nasaan na yung aking camera? Bakit? Hey, where are you? Nasaan na si camera? Ayun, naka-off cam pala siya.
Okay, sandali ha. I-spotlight ko lang siya. Nasaan na yan? Spotlight ko lang si Mentor Edward na isa. Yan, naka-on cam siya. Where are you? Ayun. Spotlight for everyone. Later. And then, okay. Ayan. So, nakita niyo po yung notebook ko. Inilagyan ko po ng scoring sheet. Sorry sa word ha, pero yun po yung pronunciation ko. Scoring sheet. Tapos, makikita niyo po sa gilid, number 1 to 24. Pakigaya lang po. So, scoring sheet, tapos 1 to 24. Type lang po kung tapos na niyong gawin dahil may isusunod pa po kayong isusulat. Ayan. Pag may question po, ask lang po. Pwede po kayong mag-unmute kung may mga question kayo. Ayan. So, ayan, 1 to 24, scoring sheet. Ayan, tapos na daw yung iba. Mentor Esperanza, thank you. Kailangan ko makita ang chat din ninyo para at least. Ayan. Ayan, si Mentor Esperanza. Mentor Elsa. Ayan. Scoring sheet. 1 to 24. Isang linya lang po yung 1 to 24 ha, para isang page lang magagamit natin. Then after po na magawa nyo yan, lagyan nyo po ng D, I, S, C. Pero yung DISC po sa itaas ng number 1. Ibig sabihin, huwag pong matatapatan yung number 1. So ayan. So DISC, tapos 4 na column po. Ayan, Mentor Betty and Daya, done na daw po. Ayan. So, ayan, kita nyo na po. Pinakita ko yung buong notebook. And then, Mentor Naomi. Ayan. Importante po kasi ito, kaya kailangan magawa nyo ito sa mga pwedeng wag lang po sa nagda-drive kasi mahirap. So, ayan. And then, na daw, sabi ni Mentor Ness. Mentor Naomi Guevara, Mentor Betty, Mentor Sheila Marie, ayan, Mentor Elsa. So, ayan. So ilan pa lang po ang dan ha? 44 po tayo o 41, 42 tayo dito. Kailangan ko po makitang marami pong dan para at least hindi naman po nasasayang. Kukunin ko lang po siguro mga 1 hour and a half ninyo kasi para at least may paliwanag natin ng maayos ito. So bigyan ko pa po kayo ng 30 seconds para po matapos kasi ipapakita ko po yung susunod naman na panggagalingan ng natin ng ating scoring sheet. Remember po na nagpasa po ako sa GC ng scoring sheet na kung saan may 1 to 24 yon, tapos may ABCD yon. Sandali, hintayin lang po natin. Ipapakita ko po yon. So, Dan, Mentor Janelle, Dan, Mentor Ate Beth, tapos na rin po, Yushel, tapos na. Ayan. So, sila pa lang po ba natapos? So, another, another 30 seconds ulit. Ayan. So, scoring sheet, 1 to 24 sa isang linya lang. Tapos, DISC, pero yun dapat yung number 1, ayan. Hindi matatakpan ng DISC yung number 1. Tapos, ayan, 4 na column. Up to 24. Ayan, Alvin, Dan. Mentor Mini, Dan. Mentor Cell pala yun. Mentor Cell, Janelle. Okay. So, sige po, tuloy po tayo, no? So, mag-share naman po ako ng isa. Stop. Spotlight ko na ito. Okay. Saan na yan? Ito, more. Stop video. Okay. Next, ito naman pong isa. Share screen ako. Start. Type lang po kayo kung naririnig niyo ako ng clear ha.
kung hindi niyo ako naririnig ng clear. Importante po na marinig niyo ako ng clear. Oops, hindi yan. Okay. Ito po. Ayan. Ito po yung pinasa ko kanina sa GC. Meron po siyang A, B, C, D. Nakita niyo po na 1 to 24 sa linya. Tama po? Type nga po ng chat po kayo kung nakikita niyo po ng clear yung sinasabi ko. Ito po, direction. Ito pong bawat isa. Kunwari, number 1. Restrain, forceful, careful, expressive. Ilalagay niyo po sa sandali ha, mag-ano ko para kita niyo pareho. Okay. Nasaan ko ba inilagay yun? Sa photo. Oops. Hindi po ito. Doon ako sa isa para. Okay. Ito ang i-share ko. Then, White Nights. Okay. Okay. Ito yung isa. Yung pagpipilian, yung pinasa ko kanina. And then, dali ha. Ayaw magano. Ayun. Oops. Messenger. Ano ba ito? Yeah, Messenger yan. I need the, okay. Okay, dali lang ha. Okay, I want to make it sure na ayaw niya mag-ano. Okay, ayaw niya talaga. Okay, so dito muna tayo. Ayan, nakaano ha, 1 to 24. Yung nakikita niyong number, yung number 1, may A, B, C, D, ilagay mo sa number 1 kung ano napili mo doon sa personality sa number 1. For example, napili mo is letter A. Sulat mo sa number 1, letter A. Napili mo letter C kasi careful ka, maingat ka, lagay mo letter C. Ilagay mo letter B kung forceful. Ilagay mo D kung expressive. So, depende sa sagot mo. Pero ito po, yung alam mo na ikaw, wag po kayong mamimili ng maganda. Piliin mo lang talaga kung alin dito ang best describe po kayo. Okay? And then number 2, meron na po bang gumagawa? Ayan, 1 to 24. Pwede nyo pong i-zoom yan sa ninyo, sa telepono nyo kung gusto nyo pong makita ng mas malapit. Bibigyan ko po kayo ng 5 minutes. And I'll do my counting para matapos po ninyo. Pag may mga question po, magtanong po kayo, pwede po kayong mag-unmute. I'll give you 5 minutes. Gamit ako ng timer. 5 minutes. So ako rin po gagawa ng akin kasi importante po na palagi natin ginagawa ito dahil nagbabago-bago din po kasi. Okay. Doon lang po sa left side nyo ilalagay ha, sa 1 to 24. Wala po kayong gagawin sa ilalim ng DISC for now. Sa 1 to 24 lang po.
4 minutes to go. Uulitin ko po ha. Kung anong letter ang nasa tapat ng words na yon, ng personality na yon, yun po yung ilalagay nyo doon sa 1 to 24. Importante po na yun ang mailagay nyo kung anong letter na tapat niya doon sa itaas. Kasi meron po tayong A, B, C, D na column. Kunwari, nakita mo sa number 5, respectful. So number 5, lagay mo A. Kung nakita mo daring sa number 5, ilagay mo letter D. So ganun po ha, kung ano po yung nakatapat. Three, 2.5 minutes to go. Type lang 1 lang po kung kayo ay tapos na. Unmute lang po pag may mga question ha. Nakakabingi palang katahimikan, ano? 1 minute to go. Okay. 30 seconds to go. Dagdagan ko pa ng 2 minutes siguro. So another 3 minutes para po sa mga hindi pa nakakatapos. Ayan, tapos na si Mentor Naomi. Ang bilis si Mentor Naomi. Mamaya pa na. 14. Another 2.5 minutes. Another 2 minutes.
1.5 minutes. One minute to go. Yan. Okay, marami nandan. Okay, tapusin natin yung countdown ko. 45 seconds ago. Ayan, Mentor Betty and Daya, Mentor Predicel Soriano, Dan, Mentor Esperanza Velasco, Dan, Satias, Dan, okay. Mentor Naomi Guevara, Dan, okay. 20 seconds to go. And then ipakita ko kung ano yung resulta ng akin. And then doon mag-umpisa ulit tayo. May papakita naman akong susunod na step natin. So 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay? Okay. So mag-ano ako? Timer done. Okay. Open cam. And then stop. Okay. Stop sharing. Oh, dito pala ako sa kabila. So, participants, more, stop sharing. Okay. And then, okay. So, nakikita niyo yung sa akin. Move ko lang. Okay. Kita niyo yung sagot ko. Ayan, B, A, N. Depende doon sa nakuha ko na sagot doon sa 4 na linya. Yung 4 na column sa bawat 1 to 24. So, kung nakuha ko sa letter B, A, yan, ganyan. So, ngayon, maipapakita akong susunod na scoring sheet. Okay? Dali ha, i-share ko lang tong isa ko ulit. Stop pa. Okay. Sana ito. Sana siya. Okay. Okay. Share screen ulit. Start broadcast. Okay. Di ba naalala nyo, meron tayong DISC na nakasulat doon sa notebook natin kanina. Ayan, hindi ko hindi nyo na pala kita. Maliit na. Okay. So, dito na ako. Ayan. Hindi. Makikita nyo pala doon sa aking dito sa aking muka, doon sa gilid, kung sakali. Kita nyo yung scoring sheet. Okay. DISC yung sa taas, tapos 1 to 24. Ngayon may 4 na column. Napansin nyo yung number 1, B, D, A, C. Kung ang selection mo is letter B, Mentor Mark Idanan or sino ba ang pwede? Mentor Baby Linda. Unmute ka. Yes po. Okay. Number 1, BDAC. Ang sagot ko is letter B. Saan ko ilalagay yung B? Sa tapat po ng letter D. Tapat ng letter D. So, maglalagay ako ng guhit. Okay. Yes Hindi po. ko alam kung Guhit nakikita lang. nyo. So, 1. Yes, kita po. Yan, 1 point. D. Yes. Yung ISC, wala. Okay. Wala po. Okay. Yung number 2, ang sagot ko A. So ACDB yung number 2, di ba? Pero nasaan Yes si po. A? Nasa tapat ng D. Ng Okay, DISC. so 1 point na naman si letter D. Next, number 3. Ang sagot ko is A uli.
Pero pansinin Opo. nyo ha, iba-iba ang pwesto. C, B, A, D. So kung nasaan yung pwesto na letter na sagot ninyo, doon may lalagay. Ngayon, Mentor Baby Linda, nasaan yung letter A? Nasa tapat po ng letter S ng So ilalagay DISC. ko ngayon sa letter S. Ayan. Hindi ko alam kung kita nyo. Kita po. Ayan. So ayan. And then, number 4, sagot ko letter A. So, ADCB na naman uli siya. So, iba-iba, hindi siya ABCD, di ba? So, number Opo. 4, nasaan ang letter A? Letter D ng DISC. Sa Letter tapat D po ng nun. DISC. Okay. So, yan, nilagyan ko ng 1. Yung... Tapos, number 5. Ano ang sagot ko? Letter C. So, nasaan si letter C ng number 5? Nasa tapat ng letter S. Okay, so pupunta na naman ako ng S. Doon ko ilalagay yung score na 1. So, ganun po yung step natin. So, itapusin ko hanggang number 10 para at least magkaroon ng idea yung iba. Baka hindi pa rin Mm, naintindihan. Number opo. 6, ang sagot ko A. Nasaan Na, si letter A sa 6? nasa tapat ng letter I. Okay, so lalagyan ko ngayon yung letter I ng 1. So, mamaya, i-ano natin kung bakit ganyan nakatapat sa kanya. Okay. Number 7, ang sagot ko is letter C. Nasaan si letter Nasa C? tapat ng letter B. D, as in dog. Tama? Boy. Ay, D. Nasa Dog. opo. Nalito ako. D-I-S-C. Wala naman tayong boy, kundi Ah, boy. Ayan. nasa tapat ng letter D. Ayan. Number 8, ang sagot ko is letter C. Nasaan si letter C sa linya ng number 8? Nasa tapat ng letter C ng Nasa DISC. tapat ng C. Okay. So, ito yung C. So, D-I-S-C. So, ngayon lang ako Yan. nagkaroon ng C, which is yung number 8. Next, number 9. Letter D ang sagot ko. Sa number 9, nasaan ang D? Nasa tapat ng letter D ng Oh, so, siya na DISC. naman ang aking lalagyan. And then, number 10, sagot ko C. Nasaan ang C sa DISC? Nasa tapat ng letter D. Okay, so doon ako maglalagay. So, and so on po. So, i-ano ko ha, kailangan para makita nyo ng buo. Ayan, hanggang 1 to 24. Ayan, i-zoom nyo na lang po. So, tapusin ko po yung akin, tapusin nyo din po yun sa inyo. Okay? May mga question po? Okay, wala naman siguro. I'll give you another 2 minutes. Madali lang po yan. Or I'll give you 3 minutes. Okay. Number 12, my answer is letter D. Nasaan si letter D ng number 12? Nasa D ng disk. 13, my answer is letter B. Nasa D uli. Number 14, ang sagot ko is C. Nasa D uli. La. Number 15, ang sagot ko is D. Nasa D uli. Wow. Number 16, ang sagot ko is A. So D uli. Number 17, my answer is B. Wow. Nasa D uli. Number 18, my answer is letter C. Nasa D na naman siya. 19, my answer is A. Ayun. Ang A is nasa C. Sa tapat ng C. Number 20, my answer is C. Nasa tapat ng S. Number 21, my answer is A. Nasa tapat ng D. 22, my answer is D. Nasa tapat ng D. 23, nasa tapat ng D. 24, D. Nasa tapat ng D. Okay. Okay, one minute to go.
Type lang pundan or ayan, marami ng dan. Nagbago ng malaki sa'yo, nak. Grabe. Okay, ayan. Ayan, may mga sumagot na. Ayan, ikukwento ko sa inyo ngayon paano nila nakuha yung mga sagot na yan. Kasi may mga nagbigay na ng answer eh. So, 30 seconds ago, finish or not finish, pass your paper. Okay? nasa ano lang ano, nasa room lang ano, nasa school. Okay. 17 minutes, 17 seconds, 15 seconds. Okay, 6 seconds. So, I'll stop sharing ng isang Edward. Okay, so ayan, nag-timer na siya. Okay, stop sharing. Nasaan ka na? Okay. Stop sharing. Okay. Okay, so spotlight ko uli yung ano. Okay. Napansin niyo yung sagot? May D, may I, may S, may C. Ganito ba naging ano ninyo? Type 1 nga po kung ganito lahat ang lumabas sa inyo. May kanya-kanyang number sa lahat ng ano. Minsan wala ang ano ha, minsan wala ang I, wala ang S, wala ang C, nasa isang linya lang. Pero kailangan bawat isa at ang magiging total po niyan is 24. Kunwari, ang total ko ng D is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18. Mas tumaas pa. Yan, 18 po yun sa akin. Kailangan ito mag-total ng 24. Papaano po yun? 1, ang I ko is 1, ang S ko is 3, ang C ko is 2. So 18, 19, 20, 21, 23, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So 24. Dapat exact 24. So ako po is D and S. So hindi po nagbabago yung akin. D and S. Pero hindi nagbago po kasi last time corrective po ako eh. Ngayon DS ako. So yun po yung lumabas sa akin. Ngayon, paki-type nga po kung ano yung lumabas sa inyo. Katulad ng tinype nila Mentor Naomi, nila Mentor Naomi Guevara, and Mentor Baby Linda, Mentor Naomi Karina Luciano, ang ating Diamond. I-type nyo po yung the highest score kung ano po kayo. Ako po is DS kasi mataas ang D ko, mataas ang S ko. So DS po ako. So, paki-type nga po kung ano yung mga sagot ninyo. SCC, Mentor Baby Linda. So hindi nagbago sa Mentor Baby Linda. So hindi ko inaalis ha, yung spotlight kasi para makita nyo. Okay, ayan. Sino pa? Ayan. Mentor Predicel Soriano. Ikaw po ay SC. Kasi po ang mataas. Sandali po. 7 plus 7, 14. 24. Yeah, SC. SC po ikaw. Steady and corrective. Ngayon si Mentor Mark Idanan, dating SC, ngayon CI na. Oh, nagsi-CI siya, no? Credit investigator. Okay. So, corrective and influential. Nakita niyo naman po kung paano magpatawa si Mentor si Mentor Mark pagka siya ang nagpa-present, tama po, kaya influential yan. SC, si Mentor Elsa, steady and corrective. Mentor Esperanza, steady and corrective. Si Mentor Beth, dominant and steady. Naomi Guevara, steady and corrective. Steady and corrective din si Mentor Ness. Mentor Usel, SC, bakit nakuha yung mga letter na yon? Yung the unang highest ng katulad ng sa akin, DS. Okay, ganyan. So, si Mentor Elvira, SI, so steady and influential. Predicel, SC. Si Mentor Olivia Talavera,
corrective, steady and corrective. Kung ano po yung pinakamataas, yun po yung dapat mauna at yun po yung karakter nyo sa ngayon. Kasi po nagbabago yan. Mentor Aida, steady, corrective and dominant. Okay. Mentor Olivia, ano po yung 7? Okay, SC, si Mentor Ines, ayan. Mentor Bibelinda, SC, DC naman si Mentor Betty, ayan. Okay lang po. Medyo, alam ko naman po. Okay, so ayan po. So DS po ang inyong mentor na dati 17 yon, tapos corrective ako dati, ngayon nagbago. DS na siya. Okay. Since nagawa po natin tong step na ito, nalaman po natin, spotlight po ako ha, para at least replace spotlight. Ayan. Kasi po dati, ano po ako, DC, corrective po ako, mas mataas ng konti yung corrective sa steady. Ngayon nag-steady. So nagbabago-bago po yan. Kaya maganda, time to time, kailangan po natin gawin itong DISC dahil kailangan natin malaman kung ano po yung personality natin. Ayan, masyado po ako napahaba pagdating dyan. Pero importante po kasi ito, kaya nung sabihin sa akin ni Mentor Jonelyn na, kuya, kung pwede ikaw ang mag-explain kasi may importante ako, hindi na po ako nag-hesitate na mag-OTS speaker. Ayan. So, salamat po sa 50 participants. Kasama po yung 3 gadget ko dyan. Ayan, amazing morning po. Share screen na ako. So, para maumpisahan ko na, mabilis na lang ito. Mas gusto ko kasi na malaman ng bawat isa ang kanyang personality. Importante po kasi ang DISC sa ang tawag yan, transact sa ibang tao, at the same time, para makilala mo din makilala mo ang sarili mo, at papaano mo ma-handle yung mga taong prospect mo, mga leaders mo, kasi sometimes meron diyang yung agresibo, minsan meron diyang madamdamin, minsan meron diyang tahimik lang, di ba? So may kanya-kanya na ang ating mga mentors. So umpisahan ko na po, mabilis lang po ito. So play ko lang po yan. So ayan. So clear po yung boses ko, type number 1. If clear, kung wala na pong mga question regarding sa regarding sa paggawa ng scoring sheet, mamaya sagutin natin yan. Applying this in your IM worldwide business. Importante po na alam natin ang DISC. Importante po na alam natin kung anong personality natin. So ito lang po yung 4 na personality. DISC. Ano po yun? Ano po natin? Dominant. Be sure to take the exam. So ito na po yun. So may DI, may DS, and DISC. Reason in mastering this. Ito na. Nauna ako doon sa slide. Identify personality type by observation. So kasi minsan, dahil alam mo yung DISC, alam mo na ma-identify kung anong personality ng tao. DISC is the best I think this is from psychology, So alam mong bumasa ng tao, alam mong malaman kung ano siya, alam mo kung paano i-deal yung mga taong yun dahil alam mo ang DISC. At least alam mo yung personality mo, alam mong i-adjust yung sarili mo. Kasi minsan hindi mo alam, nakakasakit ka na pala. Minsan masyado kang maramdamin, minsan naman ikaw ay masyadong maingay, minsan naman hindi ka mabasa ng tao. Tama ba? Kasi meron pong 4 na klase ng personality. Because dito, sa Mastering the DISC, nagpo-focus ka din sa relational needs ng tao. Develop positive attitude kahit minsan alam mo na negative yung taong yon, dahil alam mo kung paano basahin ng tao at alam mo ang DISC or DISC, alam mong i-develop yung negative to positive. Kahit na puro negative ang natatanggap mo, dahil alam mo personality mo, kaya mo siyang i-turn into positive.
And then take versatility steps to meet your prospect and business partners needs. Kasi nga, alam mo kung ano yung personality niya. Strength and weaknesses are just tendencies. Ibig sabihin, may makanya-kanyang strength, ang dominant, ang influential, ang steady at corrective. At meron ding weaknesses yun. Yun po ay tendencies lang. Ibig sabihin, yun po kadalasan kasing karakter ng mga taong ito. Kung ikaw ay dominant, karakter ng dominant ang meron ka. Kung ikaw ay influential ka. Kung ikaw ay S, steady ka. And kung ikaw ay C, corrective ka. People are our greatest asset but can also be our biggest liability if we don't know how to handle them. Handle our leaders, handle our prospects. Kasi sometimes may mga dumadating na pagkakataon na ano yan? Bakit kailangan mo ako ipasok ng ganyan? Bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi natin alam, dominant pala siya. Minsan naman, hindi siya nagtatanong, bakit steady siya. Minsan naman, tao dito, meron bang ganito yan? Meron bang FDA yan? Ano bang ingredients niyan? Corrective yun. Ngayon, yung mga steady, yung mga hindi nagko-question, yun po yung mahirap basahin. Okay po? Pero hindi po, ano yan, hindi negative personality yon. May maganda rin pong, may positive personality ang steady. Lahat po yan, may negative and positive. Okay, next. So ito na po yung tinakal natin kanina. Ito yung pinili ninyo. Every time po, kailangan natin itong iti-take, siguro probably 4 times a year para at least nakikita natin kasi kailangan sarili natin, mabago natin. At the same time, ito nga yung scoring sheet. Ayan. So, umpisa po tayo kay dominant, the doer. Ano po strength? Goal-oriented, persistent, matyaga, take charge, makes quick decisions, solve practical problems, self-reliant, independent, hard worker, like challenges, initiator, result-oriented. Paki-type 1 nga po or type D kung sino po yung may D na personality, yung pinakamalaki na points po ninyo sa personality. Ako lang po ay maghubad ng aking jacket kasi mainit. Ayan, habang nagtatype po kayo. Type D. Ayan, so Mentor Naomi, ang ating mga dominanting iyakin. No, nak. Dominanting iyakin. Type D po sa mga dominante. Yung dominante po as yung mataas yung score na D sa scoring sheet. Pinakamataas. Okay? So strength, goal-oriented. Gusto niyan may resulta agad. Persistent, matyaga. Kahit anong hirap, gagawin at gagawin ng dominante. Take charge. Always take charge. Yan po inapapansin ko madalas sa akin. Kapag may sinabi si Mentor Naomi, core, ito pong gagawin natin. Alam niyo po ba, si Mentor Edward, automatic, gawa na ng ganito, ganyan. May i-assign na group. Ninong, ikaw kasama ka dito sa grupo na to. Automatic yun. Kung sino yung kasama ko, gagawa agad ako ng chat. Kasi gusto ko magawa na siya agad. Ayoko nung naghihintay. Kasi po, dominante po talaga ako pagdating sa So, persistent, matyaga, goal-oriented, and takes charge. Makes quick decision. So, nagdi-decide agad. So, mabilis ang solve practical problems. Anong problema niyan? Ay, madali lang yan. Negative? Gawin natin positive. And it's done. That's how quick decisions are made. Hindi mo kailangan na babaran yung mga negative. Anong gagawin mo? Turn to positive. Okay? Solve practical problems. Parang nasabi ko na yata ito, no? Solve practical problems. Yes, kung may problema sa grupo, at ito po ha, pag may problema po sa grupo, always sa top mentors po kayo pupunta. Huwag po sa baba, ha? Bakit po? Kasi kung sa baba kayo pupunta, ibig sabihin sa mga downline kayo pupunta, ay sasabihin ng downline nyo, ay oo nga, bakit ganon? Pero kung sa upline kayo pupunta, sa mentors nyo kayo ikaw pupunta, pagdating sa mga problema,
At least kasi napagdaanan na nila. At least nakita na nila, at least may resulta na at may solusyon na sila doon. So don't go down when you have a problem with your group. Ask your mentor, please. Okay? Type 1 nga po, kung kayo ay agree, go up when you have problem with the leaders, with the members, with your prospect, with yan. Salamat po. Ayan. Thank you sa mga nagta-type. Self-reliant, independent. Ako po yan. Yan po ang dominante. Yan po si Mentor Naomi. Yan po yung mga dominante na talagang independent eh. Pagka may ginagawa, nag-iisip na kaagad pa paano sosolusyonan ng isang bagay nang hindi na kailangan pumunta sa top mentor o hindi na kailangan pumunta sa downline. Automatic. Nagiging ano siya, nagiging independent talaga. Kung kaya niyang gawing mag-isa, gagawin niya mag-isa. Hard worker. So talagang tatak ni dominant yan. Likes challenges. Oh, Mentor Naomi, grabe yan. Akala mo hindi na matatapos yung kanyang Japan dati? Dahil dominante siya. 18,000 RQB in just 2 days natapos. Kahit masama ang pakiramdam dahil hard worker siya and likes challenges. Natapos niya 18,000 RQBs, mga mens. Pang ano na yon, pang ruby na yon. Pero natapos. And then initiators. Yun nga sinasabi ko sa inyo kanina, pag inatasan ako ni Mentor Naomi, ang ating Mother Conqueror, automatic ginagawan ko na kaagad. Bakit? Dominante ako, initiator ako. And then result-oriented. Gusto ko may resulta agad. Ayoko na dumadating sa pagkakataon na nahihirapan ang grupo. Pero dahil dominante ako, meron din akong weakness. Hindi lahat. Kasi minsan sabi ng mga leaders, may naringgan ako sa leaders, swerte ka kung puro dominante ang leaders mo. Pero hindi po minsan nagiging positive yun kasi may weaknesses din po sila. So, ito po yung isa sa talagang binabago ko rin talaga minsan. Which is, I think, palagay ko na bago ko na. Insensitive towards other. Yung hindi mo iniisip yung sinasabi mo, nasasaktan mo na pala. Insensitive ka. Impatient. Ayan, number 1 po ako, walang tiyaga. Pag may inumpisahan po ako kadalasan, hindi ko siya natatapos. Yes, naumpisahan. Pero dahil alam ko na yung characteristic ko, yung personality ko, now, I'm finishing everything na naumpisahan ko. Hindi na katulad dati na, kaya nga thank you kay I Am Worldwide. Ayan na naman. Thank you, Mentor Elsa. Ayan ano. Iyak, dominante si Mentor Edward, pero iyakin. Kaya ngayon, every time na may isip ko na nabago ako ni I Am Worldwide, thank you, Ate Elsa, kasi isa ka sa tao na nagdala sa akin at nagbago. Sample na nagbago ng pananaw ko sa buhay. So maraming salamat, Mentor Elsa, Mentor Naomi, Mentor Jonelyn, Mentor Ryan, Mentor Nika, Mentor Sheila, Mentor Jean, Mentor Roan, Mentor Hannah, Mentor Arian, Coach Mike. Palagay ko maaabot din sa kanila. Kay Mentor Sheila may Sibulan, salamat din. Shirley May Sibulan, Sheila. Shirley May Sibulan, yan. So, salamat sa inyong lahat. And then, overlook risk and caution. Bahala na. So, ganun din yung mga weaknesses. Bahala na. Inflexible and unyielding. Kasi minsan sasabihin ng mens, hindi ko kayang pwede bang i-move natin? Minsan, kung ako po yung dating tao, no. Yun yung in-schedule sa'yo, yun ang kailangan mong gawin. Yun yung kailangan mong Pero iba na po si Mentor Edward. So nagbago na po siya na talagang nag-a-adjust din po tayo. Kasi minsan talagang hindi naman natin alam kung ano nangyayari, kung ano yung ginagawa ng mga mentors natin, ng mga leaders natin. Sometimes, sabi ni Mentor Aida, I was struggling in that area. Yung kanina siguro. Okay. So, sometimes, hindi na natin alam kung nasasaktan sila or what, pero ang kagandahan dahil alam ko, ang DISC, alam ko mag-adjust. Okay? Then, recent restriction can't be stopped. Ibig sabihin,
Bawal ito. Sige, go lang. Hindi. Tawag dito, nagawa ko, nagagawin ko pa. Hindi naman sa magbabiolate ka ng rules and regulation and laws. Ang ano lang is gagawa ka ng paraan sa isang pagkakataon na kung saan kung hindi mangyari doon sa ano dahil may obstacle, gagawa ng paraan kundi pupunta sa taas, pupunta sa ilalim, kaliwa, kanan para lang mangyari. So, sometimes resents restriction and can't be stopped. So good na so good. Yan po si Mentor Edward. Ayan. Inattentive to detail, sometimes hindi inaalam ang detalye. Ganyan po ang dominant. Ayan. Hindi inaalam niya. Kaya ko yan. Kahit alam niya naman mahirap. Katulad nung December. Do or die, kailangan, Emerald. Kaya ko yan. Pero dahil nabago na yung pag-uugali ko, kasi isa yan sa mga negative weaknesses ni dominant. Yung kaya ko yan. Kung ako is hindi pa develop, or I mean hindi ko alam regarding this, at wala ko kay IM, at sinabi kong kaya ko yan pero hindi ko nagawa, wala na po si Mentor Edward. Automatic, sumuko na yan kasi ay hindi para sa akin yan. So mga dominant, ano ba sa inyo? Nag-click ba sa inyo itong pinag-uusapan natin? Type 2 nga po kung relate po kayo sa strength and weaknesses ni dominant. Type 2. Huwag na po kayong mahiya. Ayan, Mentor Aida, Mentor Wilma. Ayan. Kasi ako, hindi po ako nahihiya sa personality ko. Alam ko po pinagmamalaki itong personality ko, pero sometimes kailangan natin malaman kung ano yung strength and weaknesses para at least mabago mamaya mapag-usapan natin yan. So, dominant, the doer, adds on, straight to the point, offensive at times. So, marami na nakakaalam yan. Excuse me. I'm so sorry. Okay. Straight to the point, offensive at times, nakakasakit. So, kung ano man yung problema mo at alam ko ang sagot, sasabihin ko diretso, masaktan ka o hindi. Kung ako ay hindi pa develop as dominant. Focus more on the goal than to please people. Yes. Kadalasan sa goal, hindi sa mga tao na kung saan kailangan ma-please ko itong taong ito. Hindi ganun. Hindi ako ganun. Yan yung mga adds-on ni dominant. Strive for control, one's opinion starts now. Yan. And then expect others to do what he or she does. Yun yung kadalasang mali din po sa akin. Kailangan po kung ano yung ginagawa ko, ginagawa mo din. Kailangan ko ano yung natapos ko, ano yung nakamit ko, kaya nga I strive for more kasi bakit? Mas nagkakaroon ako ng tawag doon, ng authority to force people, to lead people. Kaya nga sometimes kapag hindi ko nakukuha ang isang bagay, nagiging mahirap para sa akin. Pero dahil thank you kay I Am Worldwide, thank you din dito sa DISC, alam kong kontrolin ang sarili ko. Ayun po. And then, bossy and offending ang aksyon. Kadalasan ganun din po. So mga add-ons lang na ito. Ito po mga tendencies lang. Hindi naman po ibig sabihin, pag dominant, ay ganito nakasama si dominant. Pero ang kagandahan naman po kapag ikaw ay dominant at alam mo ang DISC, alam mo kontrolin ang sarili mo, alam mo kung paano mo i-handle yung mga tao mo dahil ikaw ay dominant. They don't break rules, they change it. Ito yung sinasabi ko kanina na pinapalitan yung rules. Okay? Do things with value only. Madalas, pag hindi productive yung isang bagay, mas inuuna siyempre productive kasi ganun talaga si dominant eh. Dominant ay mga leader type. Yes. Tama po si Mentor Naomi. Leader type. Kaya po yung mga dominant, ayan. Leader type po kayo. Ayan. Thank you, Mentor Naomi. I forgot to say that word. Expect recognition. Ayan si Mentor Edward. Always expecting recognition to all the effort na ginagawa ko. Yan po ang dominante. Expect. Kunwari,
Yun nung una, ganun ako talaga. Pero ngayon, hindi na po, no? Kunwari, pinagsalita mo ako sa isang, mag-expect ako na congratulations, mag-expect ako tawag dito, tawag dito, token, mag-expect ako noon yun. Hindi na ngayon. Bago na po si Mentor Edward. Always recognition lang po. Kumbaga, minsan po kasi boastful, minsan sometimes ang dominante. Pero dahil nababago po tayo, nawawala yung negative na yun. Okay? Always want to have the bottom line in most of the conversation. Ano ba talaga pinag-uusapan natin? Diba? So, DISC dito. Pero ganun talaga ang dominante. Kailangan alam niya, ano ba pinag-ugatan kung may problema? Bakit ba natin ginagawa nito? Ano ba ang makukuha natin? Bakit natin ginagawa nito? So, kinukuha yung bottom line. Ganyan si dominant. High success rate because they are persistent. Ayan. And then mindset. Not to start, but to finish. Kadalasan, pagka may pinagawa, kaya nga, pagka pinagawa ng Mentor Naomi sa akin, automatic, masasagot ni Mentor Naomi yan na kapag inutos niya sa akin, automatic ginagawa ko. Okay? Kaya nga kadalasan, minsan nakakasakit din ako na hindi ko naman alam na sinasadya ko yun. Yan, no? Ayan, sino mga dominante? Yan, sino to? Si Presidente Duterte. Ayan, si Michael Jordan, si Hitler. Yan, mga dominant yan. Tapos sa IM, si Mentor Pichi Kapili, si Mentor Jean Mantala, and then our coach Mike Fernandez and Mentor Arian Fernandez. Ayan. Kala niya, di ko kilala, no? Siyempre, kilala ko mga leaders natin, mga mentors natin, mga upline natin yan. So, yun po, ha? Upline natin, cross-line natin si Mentor Pichi Kapili. Ayan. Hindi nga pala natin, ayan. So, next, sino po ang I? Pakitype nga po I sa ating chat box. Type I sa ating chat box. Ayan, lumagpas na ako talaga. I sa ating chat box, inom lang po ako. May nakakarinig pa po ba sa akin at walang po nagtatype? O walang I dito? Wow. Second, Mentor Elvira. Yes, oo. So, ibig sabihin, wala dito si Mentor Nelson? Mentor Nelson, nandito ka ba? Galaw mo nga po, baso. Mark Idana, corrective po ako. Ayan, corrective. Mentor Nelson, nandito ka ba? Mentor Nelson, hanapin ko nga ikaw. Ay, wala po. Kasi po, influential po kadalasan si Mentor Nelson. Hi, Ion. Yes, tama po kayo. Mentor Baby Linda. Hi, Ion. Grabe talaga. Influential talaga. The talker. So, strength, popular, people person, friendly, optimistic, verbally articulate, creates enthusiasm and excitement. Image conscious. Oh my God. Alam niyo po ba lahat ito karakteristik ni Mentor Nelson? Pasensya na, Mentor Nelson, kung ito ay mapapakinggan mo o mapapanood mo, ha? Always want to make good impression, life of the party. Kaya nga po siya naging host. Tama ba, Mentor Normelin Hawk? Kung siya po ang naging host at si Mentor Johnny Lynn. Kasi bakit? Influencean po si Mentor Nelson. Ayan. So, ayan po yung kaniyang kailangan pag nasa isang lugar siya, hindi po matatapos ang araw o matatapos na maglayo-layo yung mga taong yan. Sabi po ni Mentor Lynn, yes po. Hindi matatapos ang isang araw na wala siyang hindi kilala. Madalas pa nga, yung nag-imbita sa kanya, mas maraming nakilala, bestie na sila ni Mens Annalie. Yeah. Yan? Friendship na sila. Ni Mentor Naomi, Mentor Jonelyn, Mentor Nelson, ayan, Mentor Annalie. Siyempre, si Mentor Lynn. So, best, siya? Yan? BFF. BFF nga ba? Hindi, nakalimutan ko yung yung words ninyo. Bestie. Okay, bestie. So, yan, optimistic,
palaging masayahin kahit may problema yan, talagang tuloy-tuloy lang. Walang, kumbaga minsan na itatago niya talaga, pero ang kagandahan, influential kasi siya, kaya kailangan na nagagawa niya. Creates enthusiasm, excitement, image conscious. Naalala ko nung minsan, nag-question ako. Alam ko Christmas party yata yon. Naka-spotlight ang Mentor Nelson, Mentor Mary Grace at saka ako. And then nag-speak ako. Kita ko si Mentor Nelson. Sample lang po ito ha, pero hindi ko ibig sabihin is negative yon. Ang inaano ko lang is yun yung characteristic ng taong influential. Nagsasalamin na hindi ko alam kung conscious siya o hindi, pero talagang nagsalamin siya. Inaayos niya, tinitignan niya, baka may pimple, may ano. Natutuwa ako kasi bakit? Yun talaga ang tatak ng influential. Gusto niya talaga na maging ano niya, yung image niya maging maganda, always to make good impression. So ganun po kadalasan ang influential. So life of the party. Ayun, si Nelson, the Jollibee bida-bida. Bida-bida. Ayan. Pero siyempre may weakness din po katulad ng dominant. Lacks follow through, talks too much, acts impulsive, buy things they don't need. Yes po, gamit pa mirror mentor na yun. Mentor Aida, wag mo naman bukuhin. Ako na nagbuko, pero dinagdagan mo pang pagbubuko. Ayan, ayan. Kay Mentor Naomi pa daw po yung ano na yun, yung salamin na yun. Mentor Nelson, sorry. Buti na lang wala ka. Emotional roller coaster. Ibig sabihin, mali pala yung sinabi ko kanina, minsan nagtatago ng ng emotion. Minsan ito din talaga is pinapakita rin niya kung ano yung emotion niya. So, roller coaster, nandiyan tataas, bababa, tataas, bababa. Overcommits, forgetful. Overcommits, matatapos natin, magagawa niya. Sige, ako ang magpe-present. Pero pagdating ng presentation, wala siya. Kasi bakit? Nakalimutan niya na may schedule pala siya. Kasi nag-overcommits. Overestimate results, at the same time, bad with time. I don't know kung totoo kay Mentor Nelson. Mentor Nelson, sorry talaga. Kung totoo sa kanya na palagi siyang late. Hindi ko alam kung may magpapatunay dito na palaging late si Mentor Nelson. Sorry talaga, no, Mentor Nelson. So, ayan. An add-on. Yes po, gamit. Yun pala yung kanina pa. Okay. Adds-on, can live without people. Yan ang influential. Kumbaga, hindi siya mabubuhay nang walang mga tao sa paligid niya. Likes to get approval from other people, always recognition. Parang dominant, pero ibang klase na-approve. Yung dominant recognition, ang naman, influential approval sa lahat ng ginagawa niya. Kung tama ba or mali yung ginagawa niya. Kailangan may mga taong, ay, ang galing mo naman, tama yung ginagawa mo. Ganyan ang influential. Visionaries, the future is so bright, I need to wear shades. Kasi nga po, optimistic ang influential. Get too excited easily. Kaya po kung may mga may mga influential kayo na leader at nalulungkot ang inyong grupo, influential lang po ang inyong isabak. Nako, wala pa siguro 10 minutes, masaya na ang lahat. Grand gesture to express themselves, exaggerated, yan din po, negative din po yung exaggerated, pero part po talaga yan ng At again, tendencies po ito hindi po actually ugali ng mga influential. Tendencies po ito. Kadalasan lang po, ito yung characteristic or personality ng mga taong ito. Tongue can be his or her best friend and worst enemy. Ano pong ibig sabihin? Katulad ng mga ngako siya pero kadalasan hindi naman natatapos. So, kaya nga, imbis na magiging best friend mo yung pagsasalita mo, nagiging kalaban mo kasi minsan hindi mo nagagawa. So, para di ba? Ang tawag doon, nag-overpromise
tapos hindi naman nagagawa, yun yung minsang problema. Likes to dream and do exciting things. Kaya maganda talaga si influential pagdating sa grupo. If you can sing well, sing loud. If you can present well, present with enthusiasm. Ayan. So, ibig sabihin, kung hindi mo alam yung topic mo, so kadalasan ginagawa ng influential is ginagawa niyang lively. Kahit minsan alam mo na may mali dun sa sinasabi niya, pero dahil presentation yun at kanyang presentation yun, hindi mo pwedeng pigilan, pero ang nakakatuwa na nabubuhay niya ang isang presentation because influential nga siya. Sino ang influential? Sino ang talker? Si Vice Ganda and sino na nga to? Pakitype nga po. Nakalimutan ko na si Ann Cortez. Yes, Curtis. Yan, may nagsalita. Salamat. So, si Ann Cortez. So, mga taong ito is, kita nyo ha, hindi sanay kumanta si Ann Cortez. Kung titignan nyo kung paano talagang kumanta si Ann Cortez, ay nako. Talagang grabe yung mga pinanood ko mga video noon kasi sabi ko, ha? May concert si Ann Cortez. Kumakanta ba ito? So, pinanood ko yung kanyang mga pagkanta sa mga YouTube, sa ay grabe ka ako. Ang galing. Nakuha sa practice. Kasi bakit? Gusto niya maging influential talaga. Kahit hindi niya porte, gagawin niya kasi gusto niya maging influential siya. Katulad ni Vice Ganda. Ayan. So, sinong influential ayan ha, sabi ko sa inyo, hindi lahat is negative, hindi lahat positive. Pero tignan nyo ang ating president. Si Press AM, influential siya. Si Mentor Santos, Marlon Santos at kanyang asawa, influential din. And siyempre, si GM Ana Maniego itong isa, di ba? Yung nasa left side, yung babae, tama? Pakisagot nga po, pakiconfirm po. Patsy. Okay. Si Mentor Patsy ang nasa left side. So, influential. So, sila itong sa IM. Kaya nga nakakatawa. Kita mo pag eto ha, pansinin ninyo. Si Press AM, kapag nagsalita, SCGM. Oo. So, steady CGM. Kaya pala, siya, always on the side. Steady pala siya. So, yun yung sinasabi ni Press AM dati na palagi siyang kasi S. Oo. So, naalala ko na. Di ba kapag si Press AM ang nagsalita, sabi niya sandali lang, di ba? 1 hour. Hindi mo alam, naka-4 na oras na tayong nakikinig sa kanya. Yan po ang influential. Sometimes, hindi na niya napipigilan yung sarili niya. Pero ang kagandahan po, dahil si Press AM is talagang doon, inaral ang negosyo, inaral paano humawak ng tao. Kaya bawat salita niya, kahit 5 oras siyang nagsasalita, akala mo 1 oras lang siya nagsalita. Ganon po kagandahan ng influential kung madedevelop mo po talaga yung personality mo. Kaya tuwan-tuwa ako kaya nga inaabangan ko ngayon yung kay Press AM sa February na yung gigising ako ng maaga para mapakinggan siya. Ay, gagawin ko talaga yun. Alam ko ila-live yun kasi magkakaroon siya ng training sa office 2 yata gagawin sa conference room. So, panunuorin ko yung kahit gumising ako maaga, mapanood ko lang siya. Kahit abutin ako 5 oras, okay lang yun. Yun po ang kagandahan minsan kapag talaga na-develop ang tao. Ayan. Next. Steady, the peaceful. Malabo lang po talaga yung Ayan. Steady, the peaceful. Okay. Strength, the watcher, follower. Long-term relationship, loyal, reliable, trustworthy, agreeable, get along well with people. Paki-type S kung ikaw ay S. Yung mataas mong score ha. Huwag po kayo mag-alala, hindi na po, ayan, ang dami. Uy, ang dami. Wow. Ayan, si Mentor Baby Linda, Mentor Elvira, Mentor Elsa, Mentor Malin. Hi, Mentor Malin. Ayan. Mentor Beth. Ayan. So, ayan po yung strength nila. The watcher, the follower. Ibig sabihin, nandyan sila, talagang kung ano yung sinabi mo, gagawin at gagawin nila.
Kasi po steady sila eh. And then long-term relationship, always they value relationship. At ang kagandahan, long-term siya. Ibig sabihin, kahit ano nangyayari sa inyo, kunwari kakaproblema kayo, kunwari kayo ay magkaibigan, at S yung kaibigan mo, magtsatsaga talaga sa iyo yan. Kasi binavalue niya yung relationship nyo, yung long-term relationship nyo, and loyal siya, hindi royal. Loyal. Okay? So, reliable. So, long-term relationship, loyal, and then reliable. Pag sinabi niya gagawin niya. Trustworthy, mapagkakatiwalaan, agreeable, oo ng oo sa lahat ng gagawin. Ibig sabihin, inutusan mo siya, yes, gagawin niya. Kasi steady siya eh. Hindi, ayaw niya kasi minsan ng confrontation or something na mag-a-argue pa kayo. Pag kaya niya rin lang gagawin at gagawin niya. Then get along well with people. Ito pong kagandahan nito. Kung ikaw ay steady, si Mentor Jonelyn Torno is S. High S po siya. Kaya po pag may problema ako or may mga question ako, siya po yung pinagsasabihan ko, ang galing niya magpayo. Kasi bakit? S siya. High S. Get along well with people. Ako po high S dati. Ngayon, ayan tama po sabi ni Mentor Mark Idanan. Ayan. Pero ngayon nagbago na si Mentor Mark. Ano na siya? High C. Corrective na siya. Yes, napansin ko yung Mentor Mark. Corrective ka na ngayon. Okay? Ano naman ang ayan, ayaw gumalaw. Ayun. Ano naman ang weakness? Resist quick change. Ayan. Oo, pansin ko din. Hehehe. Mentor na yung napansin nga din pagiging corrective ni Mentor Mark. Ayan. So resist quick change. Ayaw ng pabago-bago. Kung ano yung naging nakasanayan, gusto yun lang. Ayaw niya na babaguhin mo o babaguhin or magre-react talaga siya kasi resist quick change. Avoids conflict. Ito yung sinasabi kanina na ayaw niya magkaroon ng argumento, ayaw niya magkaroon pag sinabi sa kanya na, sige, gagawin ko. So ayaw niya na kasi na yung sasagot siya na, ay, hindi ko kaya yan. Ayaw niyang ganun. Gusto niya, sige, gawin ko. And then play safe always. Overly tolerant. Ano yung tolerant? Ito na, lumabas na si Mentor Edward. Overly tolerant. Kahit anong pinapatama kay Mentor Edward, sandali lang po ha. Kahit alam mo na below the belt na, because isa rin pong steady ako, is nagiging overly tolerant. Ibig sabihin, naintindihan ko kasi negative pa siya. Kasi ibig sabihin, naintindihan ko siya kasi ibig sabihin, hindi niya naintindihan yung nangyayari. At the same time, dumadating kasi sa punto na yung pagiging overly tolerant ni S, dahil ayaw ng conflict, dahil ayaw ng argument, mananahimik na lang. Tama ba mga S? Mananahimik na lang. Kasi bakit? Hindi naman totoo yung sinasabi ninyo. So, kumbaga kadalasan hindi tawag doon, hindi pinagpagtanggol ng S yung sarili niya. Basta ang importante, hindi na lang siya magre-react. Ayan, yes po. Sabi ni Mentor Bing. So, overly tolerant. Kaya niyang tanggapin kahit ano. Kasi steady siya. Ayan. Indecisive, indirect with others. Pero mga mens ha, babanggitin ko. Kailangan kong banggitin tong punto na to. Minsan kapag hindi po kayo nasasagot ng inyong mentors, minsan hindi po kayo nakakausap ng inyong mentors, minsan dumadating kasi yung time na talagang super busy mga mentors ninyo, intindihin na lang po natin. Pwede po ba yun? Paki-type 1 nga po. Type 1. Ayan.
Ayan. Kasi minsan talaga, um, may mga downline talaga tayo na minsan, hindi hindi na ako pinapansin hindi na ako pinapansin ni Angel Mentor, ni mentor, ng leader ko, ng ng crossline ko. Dati kasi palagi niya akong kino-connect kasi dating um wag po nating bigyan ng negative yung pagkakataon na yun kasi hindi naman po natin alam kung ano nangyayari. Kasi minsan baka mamaya may sakit yung mentor mo. You know? Minsan, hindi mo alam yung mentor mo may pinagdadaanan palang malalim. Minsan yung mentor mo, hindi mo alam na kaya pala siya hindi nakaka-reply sa'yo kasi bakit? Sobra ang pinagdadaanan niya. Kaya po sana sa mga downline, sa mga leaders, sa mga upline, pag hindi po kayo na-connect, kayo na lang po mag-connect. Mag-ask po kayo, kumusta na po kayo? Minsan po, kumustahin ninyo mentors ninyo. Oo, uh, napapain ka niya. Oo, nadala niya kaya IM, pero hindi naman po ibig sabihin lahat kayo maaasikaso ng mentors ninyo. Ang sinasabi pong madalas, ang IM po is business ninyo pababa, hindi po business nyo pataas. Ngayon, kung kailangan nyo ng tulong, hindi lang naman po si Angel Mentor, hindi lang naman po si Top Mentors, ang mentor nyo dito may crossline, may mentors, kumbaga kaya nga mahalaga na uma-attend tayo ng meeting para nagkakaroon tayo ng connection sa ibang tao para dumating yung time na katulad ni Mentor Jean, mabutas na ang leader niya hindi active pero nag-sapphire. Kasi bakit nag-connect siya sa mga leaders? Ngayon, kung ikaw po gusto mong babaan ka ng mentors natin like Mentor Naomi, like Mentor Edward, like Mentor Mark Idanan, Mentor Jonelyn, Mentor Kati Galit, lahat ng mentor natin. Mentor Wilma, Mentor Bing, Mentor Darrell, Mentor Jean, kayo po ang mag-connect sa kanila. Hello po, mentors. Pwede po bang makahingi ng tulong o pwede po bang makausap kayo or gusto ko po sanang mamiso sa inyo? Yes. Always connect sa upline. Hindi lang po isa ang upline ninyo. Marami po kayong upline. At the same time, kailangan kabisaduhin nyo. Hindi naman ibig sabihin kabisado nyo lahat. Ibig sabihin, at least alam nyo kung sino yung nandun sa taas ninyo na katulad nga ni Mentor Ryan. Kita mo si Mentor Ryan, ang layo-layo na niya sa akin pero nag-connect lang ako sa kanya dati. Nung may problema ako, sabi ko, Mens, gusto ko na mag-quit. Ano sabi niya sa akin? Kuya, tuloy mo lang. Malay mo. O ano nangyari? Nagkaroon ako ng grupo sa left, nagkaroon ako ng grupo sa right. Automatic na yung grupo ko. Yun yung maganda. So always connect sa upline. Pasensya na po kayo nabigyan ko ng diin itong part na to kasi dito ko nakita yung pagiging yung weakness ng ng dominant hindi ko napansin sa akin. Pero yung weakness ng steady napansin ko sa akin kasi steady rin pala ako. So yun yung ano doon. So yun po kailangan alam mo kung ano yung personality mo. At alam mo kung paano mag-adjust. Ayan, nasa S pa lang tayo, no? Pero bilisan ko na. Lack of self-confidence sometimes. Yun po. Kaya nga sabi ko sa tendencies lang ito mga ito. Pero yung lack of self-confidence, wala po ako nun. Sobra-sobra po ako sa self-confidence. So tendencies lang po itong mga ito. Then lacks of initiative. Nako, pasensya na sa mga S Kasi yun po yung one pero tendencies uli. So ibig sabihin, sinabi S guys, ano ka na? Wala ka ng self-initiative, wala ka ng self-confidence. Tama po ba? I relate sa mentor. Aida, kita yun sa akin ng topic ko yan, mens. Lacks initiative, stubborn, matigas ang ulo, and then procrastinates. Yan, automatic po. Yan, tama talaga sa akin yan. Minsan, pwede ko naman tapusin ngayon. Minsan, bukas na lang. Minsan, bukas uli. Hanggang sa hindi na natapos.
Yan. Next, ano ang steady add-on? Get along well with people. Cool lang. Yan. Good with routinely tasks. Yan kadalasan sa steady. Talagang yung lahat ng routine niya mula umaga hanggang gabi. Yan. Best position at work, counselors. Yan. Kung ikaw ay pwede ka pong counselor. Kaya nga si Mentor Jonelyn, counselor ko po yan eh. Ayan. Hindi ko alam kung nandito siya eh. Mentor Jonelyn, nandito ka nga ba? Palagay ko wala. Wala nga, Mentor Jonelyn. Okay. Doesn't want confrontation. Yan, Mentor Edward. Ganyan din. Parang dominant. Ang dominant, yes, gusto ng confrontation. Pero part sa akin, ayoko ng confrontation. Predictable. Agrees with anyone's opinion. Yan yung add-on ni steady. So mga self-explanatory na ito mga ito. Next, sino-sino ba ang steady? Si Mother Teresa at ito, na to kumbaga alam na ng karamihan si Carlo Katigbak na kung ano-ano ng insulto, ano ng pag-aakusa sa kanya, kung ano-ano ng paninira na ginawa sa kanya pero remain calm lang siya. Kasi bakit? Steady siya. So yan po. Next. Sino po ang steady? Yan ang hindi mo Isipin mo ba na si Mentor Shirley May Sibulan steady? Pero steady po siya. And then Mentor Erica Soreda, steady din po. Ayan, yung mga sa IM na steady. Corrective, ayan, last na po tayo pero mamaya may idadagdag pa po ako. Corrective, the thinker. So ito, sino po ang C? Type C sa sa chat box para at least malaman po natin. Nako, sobra-sobra ka na sa oras, Mentor Edward. So, ayan, Mentor Mark Edanan, Mentor Wilma, ayan, Mentor Naya Esperanza. Ayan. So, yan po yung mga C natin. Ano strength? The perfectionist. Gustong lahat perfect. Get things done right. Ayaw na nagkakamali. Orderly, organized. Yan, organized. Ulitin ko lahat, tendencies ito. Hindi talaga ito yung mo, pero kadalasan po ng corrective, ito po ang strength. Detail-oriented, kailangan detalyado. Hindi ka pwedeng hindi detalyado dito. Kay corrective, kung may mga leaders ka o may mga prospect ka na corrective. Committed to quality, competent, precise, loves checklist. So, kailangan may listahan ka pagdating sa Nako, parang may naalala ako dito sa may listahan na corrective. Okay. So, ayan. Okay, next. Weaknesses. Overly cautious. Yung ayaw gawin ng isang bagay kasi bakit? Gusto niya makasigurado, gusto niyang hindi siya magkamali. So, kaya minsan hindi niya nauumpisa ng isang bagay. Yan ang weakness. Again, tendencies. Hindi ko sinasabing ikaw ito. Sensitive to criticism. Perfectionist. Ayaw nang nagkakamali. Ayaw nang nasasabihan ng pagkakamali. Pessimistic. Optimistic is palaging maganda yung nakikita niya. Pessimistic, negative. Ibig sabihin, hindi niya makita yung positive doon sa negative. Kaya sometimes pessimistic tendencies uli ito. Okay? Tendencies, hindi ikaw ito. Pero kung alam mong ikaw, pwede mo pong baguhin. Okay? Fault finder, always find fault sa iba. Na kaya minsan hindi niya napapansin, kahanap niya ng pagkakamali ng iba, sarili niya hindi niya nakikita. Tendencies uli ito. Again, inuulit ko tendencies. From dominant, influential, steady, and corrective, all of those things na binabanggit ko sa inyo is tendencies. Pwede pong meron kayo, pwedeng wala. Pwedeng, ganun lang. Pwedeng talagang kayo is ito. So, tendencies. Analyze things too much. Analysis paralysis. Kaya hindi natatapos isang bagay, kaya iisip, ay tama ba ito o tama ba yan? Takot magkamali. Okay? Next. Corrective. The thinker adds on by the book. Always by the book. Always tinitignan kung tama ba. Tama ba na may ingredients na iba ang ating Amazing Pure Organic Barley? Tama ba na
na ganito, ganyan, di ba? So use manuals, checklists, and charts always. Talagang kailangan meron sila nito. Takes up the past and history. Takes up the past. Palaging nadadala niya kadalasan ang ang tawag dito, yung nakaraan. So nai-apply niya sa ngayon, kaya lang minsan hindi nagiging positive, nagiging negative yun minsan. Pero corrective kasi. Okay? Don't be offended when they are suspicious. Dati po ako talagang nagsususpecha po ako madalas dati, pero ngayon na bago na yon. And needs personal space. Ayaw niya ng masyado siyang tawag dito, ang tawag doon sa yung ayaw niya kasi nagkakamali. So kailangan pag-aralan niya lahat ng bagay. So needs personal space para mapag-aralan niya lahat ng bagay. Nangyayari kadalasan, hindi niya nagagawa. Kung may goal siya, dahil overly cautious siya, hindi natatapos. Okay? Pero corrective. Sinong corrective? Bill Gates, the thinker. Ayan. So, maraming nakakakilala ng pangalang Bill Gates, pero maraming hindi nakakakilala sa picture na ito. So, papakilala ko po sa inyo si Bill Gates. Siya po yung may-ari ng Microsoft dati, ngayon hindi na. Pinamigay na niya. Okay? Binenta pala niya. Not binenta. Part owner pa rin siya. Ibig sabihin, iba na ang mga CEO, iba na yung mga kumbaga, nag-retire na siya sa kanyang Microsoft. Sinong corrective thinker sa atin naman? Si the MVP, Mentor Kapili. First name na Mentor Kapili. Yung lalaki, I forgot the first name. Okay. Jonathan Kapili. Ayan, naalala ko na. And then, si Vice President Aika Lorinoy, and then Mentor Kat Policarpio. Ayan. So, sila po yung corrective sa IM. Ayan. Thank you, Mentor Mentor Baby Linda. How to spot and handle clients. Ito yung sinasabi ko na pwede mo magamit sa pagpo-prospect mo. Ang kapag ang handshake niyan is firm, dominant po yan. Check their what's, kuya-koy. Ibig sabihin yung parang nagmamadali palagi kapag kayong pinipresentan mo, parang hindi pa ba matatapos tong presentation mo? May pupuntahan pa ako eh. So dominant yun. Get to the point. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Gusto ko business. Pag sinabi nilang business, kailangan idiretso mo business. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa sa tinutukoy mo. Pag tinanong niya, ano ang highest package, anong VIP package, diretso sa Jade. Dahil gusto niya, tuloy-tuloy, wala nang ang tawag dito, wala nang mga palabok. Pansit na lang, di ba? Kailangan diretso na. Okay? Get to the point, show them result of our business partner. Ayan. Wala nang pasakalye, tama. Walang paligoy-ligoy, sabi ni Mentor Naomi. Ayan. So, ano naman ang I? One question, one paragraph answer, expressive in your presentation, pakilala mo sa team, lalo sa mga same background niya, masaya kasama. Pa-visualize mo sa kanya pwedeng mangyari pag nag-join siya sa business. Yan ang I. Kailangan mo siya, ma-excite mo. Kapag ang tao madaling ma-excite, kadalasan influential yan. Yung ma-excite sa isang bagay na sinabi mo lang ganito, tapos pakitaan mo resulta ng, kung wala kang resulta, pakita mo resulta ng mga mentors mo. Wala namang bawal dun eh. Ibigay mo na kaagad para ma-excite siya. Kasi maganda, may influential. Mamaya pala. Okay. So ganun mo makikilala o mai-spot yung client mo. So alam mo kung sino mga influential, i-connect mo na sa mga influential. S, smiling face, patawa-tawa lang. Mahirap ma-determine if interested or not. Focus on their why. Ito, kapag hindi mo mababasa ang tao, hanapin mo yung why niya. Alamin mo kung sino yung why niya. Alamin mo yung iiyak siya kapag nawala siya. Sino yung alam mo
na matatakot siyang mawala kasi yung greatest why niya, natatakot siya na mapag-isa yung taong yun. So hanapin mo kung ano yung greatest why niya. Focus on why. Okay? Yun mo kasi mahirap talaga mabasa sa study. Like pangalan nito, si Mentor Elsa. Tama ba, Mentor Elsa, no? Study. Mahirap talagang tama, hindi mahirap talagang mabasa. Hindi mo hindi mo agad siya malalaman na steady siya, or sa DIC madali mong malaman, pero ang S kadalasan hindi mo malaman. Yan, yes po. S po kasi talaga si Mentor Elsa. Kung interested siya o hindi, and then focus on their why. So, ang naging why ni Mentor Elsa, alam ko si Mentor Edward eh. Kaya siya nag-pay in ng mas mataas kasi si Mentor Edward nag-pay in ng mas mataas. Yun ang naging why. Hindi, biro lang po, Mentor Elsa. May why po kasi talaga siya, ang kanyang mga anak. Yun po yung dahilan kung bakit ngayon ginagawa niya talagang negosyo. Ngayon matagumpay na naging Emerald si Mentor Elsa. Kasi bakit? Nakapokus siya sa why. Hindi niya, dati po yan, susuko na rin. Pero dahil may why siya, dahil nandiyan ang kanyang dalawang anak, nandiyan yung kanyang apo, talagang ginagawa niya negosyo. Yun. So, Mentor Elsa, salamat talaga. And then, C, matanong na paano. Skeptic, just be detailed and show computation like worst case scenario and just for you. Ito yung mga taong matanong sa lahat ng iyong presentation. Hindi ka pa natatapos. Ayan, you're welcome and thank you too. Ayan. Hindi ka pa natatapos, or sabihin natin, may isa pa lang yung nasasabi mo, may tanong na siya. May mga pagkakataon na minsan hindi mo alam bakit nagtatanong siya, dahil po siya ay corrective. Kung alam mo ang DISC, at least kuha mo kaagad, corrective ito. So, bigyan mo na ng computation. Bigyan mo na ng worst case scenario. Anong worst case scenario? Na makabuo siya ng 10,000 group na bumibili ng 3 box. Automatic. Ganyan pala monthly ko. Sige. Just for you? 4 lang pala kaibigan ko. Sige. Mag-invite ako. So, yan. Doon mo po sila mai-spot at paano sila i-handle. Then, how to spot handle leaders and business partners. D, OTS mag-schedule ng client. Lahat po. Kasi, bakit po ako natawa? Kasi po, nung kami ni Mentor John Nelin mag-partner sa pag-IBP, kasi nag-uumpisa pa lang po ako that time, pero alam ko na mag-present. Automatic. 1 week pa lang alam ko na po mag-present ng IBP. Kaya lang minsan, syempre, kailangan ko ng taong may resulta katulad ni Mentor John Nelin and Mentor Naomi. So, minsan, kausap ko na yung tao, ipapasok ko na lang. Hindi ko na sinabihan. Bigla siyang papasok, Mentor Joe, may kausap po tayo. Ito po magpe-pay ng jade, ito po magpe-pay ng silver. Kaya ang tawag nga sa akin ni Mentor John Nelin, ayan na naman si OTS na leader ko. On the spot, magpa-IBP. Kasi kami po talaga mag-partner talaga noong time na nag-uumpisa. Pero nakakatawa po dahil doon nakabuo po tayo ng grupo. Then OTS mag-schedule ng client, nag-challenge sa result ng iba. Yeah, ako po yan. So, dyan mo makikita ang dominante. You can build as your next core leader. You can challenge to hit incentive. Yes, hanapin mo po ang mga dominante mo para maging core leader. Pero hindi lang po D ha, kailangan may I kayo, may S, may C. Hindi po pwede lahat ng core nyo is dominante. Ang example lang po kasi nito is kasi kapag dominante, kadalasan gusto tapos na agad kung ano man yung pinagagawa mo. Pero dapat po sa inyong core leaders, meron kang D, mayroon kang I, may S, and may C. Tama po, magiging topic ko po sa February 1 is core leaders, so sakto po yung binabanggit ko. Okay. Ang I naman mahilig sa bonding. Make sure that they are following up their clients. You can make them host of your events. So ayan, Mentor Nelson na naman.
Mahilig sa bonding. So yun po. And then S, give them responsibilities and right motivation, guide them, check on their activities. So ang mga studies, tanggap ng responsibility, pero nagagawa po nila ang mga studies. So, and then follow up lang po talaga. Okay? And next C, nagtatanong sa iyo ng system ng team. Hindi ko po alam kung karamihan po ng leaders ko is C, kasi most on Cs, and then meron po akong dominante na akala ko dominante, tapos meron po akong I, meron pong, ang kagandahan po kasi kapag si C naman, nagtatanong ng system ng team, madali niyang malaman kung ano yung, ibig sabihin, inaalam niya lahat about sa boxes, nutrition packs, ask them ideas on the business and check on their action plan. Sandwich approach, bigyan ko lang na ang sandwich approach. Recognize them or tawag doon, purihin mo sila and then itama mo and then purihin mo. Sandwich approach, nasa gitna yung pagtatama, nasa una at huli yung pagpupuri sa ginagawa nila. Sandwich approach. Things they rarely make mistakes. If they make mistakes, it's someone else's fault most of the time. So yan po ang corrective, hindi pagkakamali ng taong corrective. And then issue is not about being right, subjective, two side of story. You need understanding to make it work. Yes. So, kailangan po sa mga leaders natin o sa mga mentors natin, lalo kung gusto mo talagang gawin ng negosyo, maganda po talaga ang DISC. Handling your weakness. Sa D, be patient ka. Plan, learn to submit to your mentors. Yes, mentor attitude. Learn to listen. Mas magaling pa ako sa'yo. Ayusin mo yon. Huwag mo sabihin na mas magaling pa ako sa'yo. Nangyari din po sa akin yung mas magaling ako sa'yo. Pero hindi na po ngayon. Waste of time ang training. Dati, waste of time. Pero ngayon hindi na. Sharpening your saw, believe in your leaders. Kapag ikaw ay D. Pag ikaw naman ang I, listen, know what you want. You have to do the things you need to do for you to get the things you want. Start to organize your schedule and stuff. Kailangan mong iayos yung mga weaknesses mo. Yung palagi kang late, kung yun yung tendencies mo, ha? Ulitin ko, tendencies lahat ito. Hindi ito sinasabing ikaw talaga, pero kung tumama sa'yo, baguhin po natin. Like yung nangyari sa akin, dahil tumama sa akin, inayos ko po. Ngayon kung ikaw po ay S, start doing the things you need to do now. Posting, prospecting, application of learnings, practice to decide faster than usual, especially the simple ones. Kailangan, simple lang yung task, mag-decide ka na ngayon. Huwag ka nang magpatumpik-timpik. Step out of your comfort zone. Ayan. And then, you have to be aware that sometimes it's what makes the delay of your result. Procrastinate. Anong procrastinate? Yung gagawin mo na ngayon dapat, hindi mo pa ginagawa. So, S din po kasi ako. So, ganyan din po ang procrastinate. Have daily or weekly target. C, declare your goals and ideas. Act on it. Do not wait for things to be perfect. Kasi perfection is corrective. Sometimes, kailangan mo i-declare. Hindi lang sa'yo, ha? Kailangan kasama mo yung mentors mo na i-declare mo para at least mayroong magwa-watch sa'yo. Okay? Learn personality. Ito na po ang sinasabi na kailangan sa core meron ito. D, in leading your team. I, in motivating your team. S, in handling your leaders. C, in managing your team. So, kailangan po itong apat sa isang team. So, kung meron kang ganito at magawa mo itong apat na ito as your core, ay napakaganda po. Okay? Do not envy other personality. Embrace your personality. Focus on your strength and develop your weakness. Do not compare yourself. Two things will happen. You will be proud because you are better than others, pero hindi po. Or you will become insecure because you may think they are better than you. Mali din po yun. Okay? Good communication produces good results. Great communication produces great result.
extraordinary communication produces extraordinary result. Kaya nga po sinasabi natin, katulad ng sinabi ng Mentor Naomi, always connect to your upline. Can you type po? Always connect. Can you type? Pag walang nag-type, sige. Always connect. Always connect. Always connect. Ayan. So, yan, may nag-type na. Always connect. Importante po yun. May problema ka, always connect. Hindi mo magawa isang bagay, always connect. Hindi mo makausap yung prospect mo, always connect. May problema ka sa account mo, always connect. May problema ka sa product, always connect. May problema ka sa grupo, always connect. May problema ka sa downline mo, always connect. May problema ka sa upline mo, always connect some more up. No, always connect in anything, okay? Lalo na pagdating sa I am worldwide and sometimes personal things, kailangan i-ano mo din po. Mas maganda na mailabas mo doon sa mga mentors sa taas, sa upline mo kasi bakit? Mas maiintindihan kanila kaysa magko-connect ka sa downline mo na ay oo nga, ang laki ng problema natin sa upline natin. Sige, quit na tayo pareho. Sino natalo? Ikaw. Di ba? Pag may problema, always connect. So, extraordinary communication produces extraordinary result. Kaya po si Mentor Naomi nag-diamond because he always connected to the upline. Okay? Next. Tapos na po tayo. So, ayan po, Mentor Baby Linda. Salamat po sa napakahaba kong oras yan. Ayan, thank you po, Kuya Mentor Edward. Ayan, so are you learning mentors? Ayan, we have 47 participants. Ayan, 47,000 pa rin. Di ba? Kahit medyo mahaba, kumapit at nakinig. Ayan, so di ba learning tayo mentors, no? Magagamit po natin yan sa prospecting and sa pag-handle ng ating team. Ayan, so before anything else po, ayan, photo op muna. So picture-picture po muna tayo. Ayan, sino po magpipicture? Ate Mentor naman. Okay, sige pa. Ate So Elvira. since naka-spotlight na kayong dalawa sa akin, dalawa muna kayo. Okay, Sige po. mens. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, and then tanggalin muna kita, Mentor Ed muna. Ayan, Mentor Ed, ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, and then gallery view tayo. Ano lang, dalawang slide lang. Ay, isang slide lang tayo. 46. Okay, Mentor, sa kung sinong pwedeng magbukas, pakibukas na lang. Ready? 1, 2, 3, smile. Ayan, mens, kasya tayo sa isang slide ngayon, 46 katao. Okay, Yun. mens, back to you. Thank you so much, ate. Ayan po. So, wala pong bibitaw na mamaya may announcement po tayo. And before that, ayan, tawag po ako or pwedeng magtaas ng kamay or mag-unmute ang may gusto pong magtanong or mag-share ng kanilang knowledge. Ayun, natutunan po today. Ayan, sino po may katanungan? Ayan. Open po tayo na mag-mute na lang. Mag-unmute na lang po tayo. So may mga tanong. Ayan. Pag walang nagtanong, ako tatawag. Tatawag tayo. Dalawa lang po. Kahit dalawa lang. Ayan. Baka may question po about regarding po dun sa ating topic today. Ayan. So wala pong magtatanong. Ayan. So ako po sige ako na lang muna. Ayan. Hindi po ako magtatanong para mag-share na lang ako ng learnings. Ayan. So thank you so much, Mentor. Ayan. So, yun po, sobrang mahalaga po ang DISC. And yes po, professional psychology po ang gumawa niyan, no? And ito po kasi magagamit natin sa pang-araw-araw po na pamumuhay natin. Actually, hindi lang po sa business, but of course, sa ating bahay, sa ating pamilya, sa ating mga friends, ayan, sa mga kakilala, kung paano natin pakikisamahan
ang mga tao sa paligid po natin and paano natin i-adjust yung sarili nating personality depende sa personality ng kaharap natin. So, yun po yung ano ko, ma-impart ko po, no? So, kailangan po natin itong um, ma-master kasi kailangan po natin to sa ating business dahil lalo na po ngayon, no? For example, yan po, under Conquerors po, marami na tayong sub-team. So, ibig sabihin, lumalaki na lumalaki ang team, dumadami na dumadami ang ating business partners at lahat po yan may iba't ibang personality. So, kailangan natin ma-master ang DISC para wala pong bumitaw at magkaunawaan po at maiwasan ang conflict. Ayan. So, meron pa pong gusto na mag-impart ng kanilang learnings or magtanong? Ayan, bibilang po ako ng 10. Ayan, 10. Mag-unmute po yung gusto po magtanong or mag-share ng learnings. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ayan, wala po, no? So, ibig sabihin, naiintindihan. So, ngayon po, bago po natin tapusin ang ating meeting, ayan, tayo po ay may announcement. Ito po ay mula sa I Am Worldwide Corporation sa ating mismong company, no? Ayan, to all I Am Worldwide distributors. Ayan. So, this is to remind all distributors of I Am Worldwide Corporation to update their personal information through the system to get a chance to qualify in the forthcoming incentives and promotions. So, as stated on the previous memo, dated April 23, 2022, current old active members were given until April 27, 2022 to update. So, 2024 na ngayon, no? Baka po ano to, update their personal information. It has been further implemented that for new members, updating of personal information must be automatic upon joining. So, 2024 po siguro ibig sabihin doon. So, yung old and current members from 2016 to 2023, yan, all information must be updated in the system, otherwise disqualified from incentives and promo. Ayan, sa mga newly joined members, January 2024 up to present, deadline for updating personal information is up to January 31, 2022. So yung may mga leaders po diyan, tulungan na lang po natin yung mga baguhan na members natin na ma-update yung information. Ang importante po kasi dito, make sure to provide the complete and updated information such as follows. Permanent current and verifiable home's address, including zip code and barangay, complete name, my last name, first name, and middle name, birth date, active email address, and contact number. So, yun po yung apat na sobrang importante ma-update po natin. No? So, ma-update po yan sa ating online tracking account. Sa mga hindi po familiar at hindi pa po alam ang gagawin, mag-message po kayo or tumawag sa inyong upline para mag-guide po. Ayan. And then next po is, ayan. Ayan po. Nasa ano po yan, yung memo po ay nasa GC natin. So kapag may nakalimutan kayo sa mga sinabi ko, basahin lang po yun. And then next po is ito naman po ay, ayan, banner ng ating Conquerors, DR Challenge. May pa-DR Challenge ang ating mother na Yumi Manalansan, no? So, DR Challenge, kailangan nyo lang po mag 50 directs in just 2 months. So, from January 18 to March 18, 2024. 50 po, meaning any directs from copper to jade. Basta naka 50 po kayo, may price kayong 20,000. If I'm not mistaken po, hindi po ito paunahan. No, kailangan lang po ninyo maka 50 directs. So, kung lahat tayo makaka 50 directs in just 2 months, lahat tayo may 20,000. Tama po ba, Mother Naomi? Tama, no? Yun, ibig sabihin, kung 100 tayo naka 50 directs in just 2 months, lahat po tayo may tig to 20,000 pesos.
At may date po yan na from January 18 to March 18 lamang. So 2 months lang po siya. Ayun. Okay po, basta naka-20, kung 50, kahit anong ano po yan, kahit ano pong ah, package. Ayan. So, any ano po, uh, conquerors, baka may mga announcement pa po kayo o wala na po. Ayan, pwede na po tayo mag-ano, closing prayer kung wala naman pong announcement. Ayan, so okay lang po na magpa-closing prayer po ako. Ayan, kay Ate Wilma na lang. Okay lang Ate Wilma, Mentor Wilma Ingalls, pa-closing prayer po tayo. Mm-mm. Okay, bye. Sige, bye-bye. Ay, sorry, may kausap pa lang ate. Ayan. Okay, okay lang. Alright, thank you so much sa tatay. Talagang napaka-amazing talaga, no? Walang kupas, no? Ang aking tatay talagang pinaka-the best talaga na mag-discuss ng ng ating topic, no? So, naway maraming natuto, no? Dahil lalo na dito sa mga sa